So, hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, isi-share ko lang sa inyo yung nangyari sa isang kabayan natin dito sa Hong Kong na may saltik na amo. Ayan, so abnormal yung amo niya. Ayan, so nag-terminate siya ng contract niya and ayaw ng amo niya na umalis siya. Ayan, sabi ng amo niya na hindi na daw siya makakahanap ng employer, ganun. Ganun yung sinabi sa kanya. And pinush niya pa rin kasi ex-abroad siya. Dati siyang Qatar, I think, yung ano niya, pinagtrabahuan niya. Ayan. So, Ilongga din siya, kaya naiintindihan ko yung sinasabi niya habang nagla-live siya. So, gusto niya na talagang umalis and doon siya tumapat nung pina-check, 'di ba? Pag aalis ka kasi sa amo mo, ipapa-check mo yung bag mo, lahat-lahat sa amo mo. Ayan. So, nung pina-check niya yon, doon siya humarap sa CCTV. Kasi gusto niya na baka kasi may iipit and meron talaga. May mga ganun talagang amo. Lalo pagka hindi na nila napapakinabangan yung helper nila. Ayan. So maghanap yan sila ng dahilan or paraan para sisirain kanila. Ayan. So ang gusto atang mangyari ng amo niya is lagyan ng kung ano-ano dyan. Naisipin na nagnakaw siya. Ayan. So sirain yung pangalan niya kasi nga sabi sa kanya hindi na daw siya makakabalik dito sa Hong Kong. Ayan, kaya kayo guys, pagka ganyan yung nangyari sa inyo, maghanap kayo ng CCTV and doon nyo halungkat yung gamit nyo and dapat may video kayo. Kaya every time, yung cellphone nyo is dapat nasa inyo. Ayan, so hindi natin alam, mayroong amo na tarantado talaga. Ayan, so yung amo niya is kinakausap yung agency niya dito sa Hong Kong and nag-iinarte guys sa live. Kunwari, siya na yung sumakal sa katulong niya. Siya na yung sumakal sa katulong niya. Siya pa yung nag-inarte na pinukpok niya yung sarili niya doon and nag-iiyak siya pagkatapos na kunwari yung katulong yung sumakal sa kanya. Pero kasi sa video, kitang-kita talaga na siya talaga yung sumakal sa katulong. Ayan. So, buti na lang itong helper is mautak din and magaling din and kalma lang siya. Kaya kayo guys, huwag kayong pangunahan ng galit kapag ganun yung nangyari sa inyo kasi hindi kayo nakakapag-isip ng tama. Dapat tayo yung manalo kahit na magpakumbaba tayo pero alam dapat natin kung saan tayo or kailan tayo magiging matapang. Ayan. So, hindi niya naman sinaktan yung amo pero pag ako baka mahampas ko yun. Busy talaga. Buti na lang talaga hindi ako kasi mabilis din yung kamay ko eh. Baka mamaya hindi talaga ako papayag na sasaktan-saktan mo ko. Diyos ko, baka ako pa makulong. Ayan. Ayan. So, basta always lang yung cellphone nasa inyo and take video pagka ganun yung nangyari. And then, pag hindi pumayag na mag-video kayo, ay hindi kayo pumayag na pwede niyang halongkatin yung bag nyo. Sasabihin nyo, no ma'am, it's my, ano ba tawag nito? Karapatan ko to. It's my right to take a video while you're going to check my bag. Ayan. So, what if there's something wrong in it? So, I know also, sabi, dapat ganun guys, kailangan know how to pick. Ayan. So, alam dapat natin kung kailan tayo merong lakas ng loob, kailan dapat tayo maging matapang sa ganyang bagay. And pag hindi nyo na talaga kaya yung amo nyo, kasi parang may mentally disorder yun, tarantado. Kahit yung asawa niya hindi napipigilan yung kaanuhan niya, kaartehan niya. Ayan, so pagka ganun guys, pwede na mag-live kayo kasi pag nagla-live kayo, maraming makakakita na tao and maraming makakatulong sa inyo. Lalo pag isa lang yung cellphone nyo, hindi kayo makakatawag ng pulis. Ayan. So, pwede rin na doon nyo ipahalungkat yung gamit nyo doon sa harap mismo ng building. Yung harap ng building namin, meron siyang desk na nandun yung parang mga bantay ng building. Kaya anytime, pag ganun yung nangyari is pwede mong sabihan na pwedeng kayo yung tumawag ng pulis. Ayan. So, pagka ganun, dapat merong mga tao ng, halimbawa, tao ng building, security ng building. Dapat ganun para hindi lang kayo yung tao na nandoon. Ayan. So, hindi ko alam kung mangyayari yan sa akin dito, pero I know na alam ko yung karapatan ko and alam ng amo ko na palaban din ako. Kasi napapansin niya yan guys, ayun nga, yung nawala yung bote ng bata. Pinipilit niya na nasa daan daw nahulog. Alam ko talaga na hindi sa daan nahulog. And tinext niya na yung paaralan. Sabi daw wala daw doon yung bottle. So, hindi pa rin ako nagpapigil. Kahit sabi na wala, pinuntahan ko pa din yung paaralan.
sabi ko, ma'am, nandito yon. Sabi kong ganun. Eh, nagulat yung amo ko na nakuha ko doon sa loob ng paaralan. Kasi sinabi na nga sa kanya na wala. And ako, pala desisyon, kinuha ko talaga doon. Doon ko talaga giniit na nandun. Ayan, so napapansin ng amo ko na ginagamitan ko ng utak. And kung ano yung, ewan ko, ganun yung ano ko eh. Pagka kasi ano yung bagay, alam ko talaga na wala akong ginagawa, is pinupush ko kung ano talaga yung tama. Ayan, so medyo ano din naman yung amo ko, ilang din siya na anuhin ako kasi alam niya na palaban din ako. Pero yung laban ko guys is inaano ko talaga, inaano ko na tama ako, and hindi pa naman ako lumaban ng ano sa kanila. Minsan napapasagot lang ako. Halimbawa sabi niya, napunasan mo na ba yung mesa? Sabi ko, opo ma'am, nakalimutan mo. Nakita mo ako dito. So, parang nung bago pa lang ako, siguro iniisip niya, putangin na tong batang to, napakasalbahe. Nung bago ako guys, napakaano ko, ay yung ugali ko kasi nun hindi pa talaga nag-sink in sa utak ko na katulong ako dito, dapat magpakumbaba ako. Minsan yung mga sagutan ko, sagutang tarantado pa din, ayan. So, pero ngayon guys, parang natutuwa na siya kasi nung una, nag-a-adjust pa kami pareho, and parang nababastusan ata siya sa ugali ko kasi nga hindi pa ako marunong mag-adjust. Pero nito na, napapansin niya na ano talaga, yun na talaga yung ano ko, and unti-unti nagiging magalang naman na ako. Ayan, so hindi pa naman niya ako nakitang sumimangot. Ayan, so ano lang, nung una, ano lang talaga yung ugali ko, medyo palasagot kasi nag-a-adjust pa ako, hindi pa ako marunong. Tapos tinanong ko siya, pwede ba ako gumamit ng washing machine? Sabi, parang iniisip niya, putay na, katulong na to, ano, napaka-arte. Tapos sabi niya, hindi daw, mag-hand wash daw ako. Tapos tinignan niya yung mukha ko, kala niya nagalit ako. Pero hindi naman. At least alam ko na hindi ko pwedeng gamitin yan, di ba? Mamaya pala desisyon ako, gamit ako ng gamit yan, bawal pala ako. At least tinanong ko sa kanya. And then, yung mga bagay, tinanong ko nga pwede ako gumamit ng gloves sa kusina. Kasi guys, nung bago ako, naawa talaga ako sa kamay ko, and hindi talaga sanay yung kamay ko na nagda-dry, kaya nagtanong ako. And sabi niya, hala, gumagamit ka ng gloves? Sabi niya ganun. Kasi hindi maano kung may sabon or hindi pa yung yung mga baso daw. So, nag-try ako ng isang araw, and ako din nahirapan, tinanggal ko din yung gloves. Ayan, so nag-a-adjust pa kami pareho, and ngayon parang so far okay naman siya. Pinapabayaan niya naman na ako dito, and alam ko naman na yung gagawin ko. Ayan, so hinabol ko lang tong vlog na to kasi umalis sila, and hinatid yung bata sa school. Maaga ako gumising, 6 char. Sabi sa akin 5:45 kasi matigas yung ulo natin, 6 tayo gumising. Ayan. Pero lahat ng mga gawain nagawa ko agad bago pa siya gumising. Ayan, kaya thankful pa rin kasi mabilis tayo kumilos. Ayan lang guys, yung isang katulong, binulaklat pati yung panty niya doon sa sa agency, doon hinalungkat yung gamit niya, and then she take video also. Pero napakaano naman ng mga ganong employer. Ano ba nanakawin natin sa kanila? Mukha naman silang walang pera. May pera ba sila guys? May pera sila, pero bakit yung mga damit nila butas-butas? Parang mas matino pa yung damit ko kaysa sa damit ng amo ko. Ayan. So if you're new to my channel guys, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye, love you all.